Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy naman natin ng tafsir ng Quran na tayo ay nasa aya 106 inshallah hanggang 107 inshallah. So didiscuss natin noong nakaraan yung nakalipas na aya na ang mga ahlul kitab at saka mga musyrikin, sila talaga ay hindi naghahangad ng kabutihan para sa mga Muslim o sa mga believer. Kaya talagang wala silang ninanais, la yuwaddu na khair sa mga Muslim kahit konti man lamang dito sa dunya at saka sa akhirah. Kaya hanggat maaari talaga haharangin nila ang mga bagay para ang mga Muslim ay wag makatanggap ng anumang uri ng kabutihan. Sumunod na aya, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, ma nansakha min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mitliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. So sa aya na ito ang asbab o dahilan kung bakit ni-reveal ang aya na ito na ang mga musyrikin lagi lang sinasabi sa kapag mayroong binabago na teaching sa Islam, sinasabi nila itong si Muhammad siya lang gumagawa ng batas, so kapag mayroon siya kinabukasan babaguhin ka agad. Kaya ibinaba ang aya na ito. At ang mga Yahud naman, akalang reaksyon dito sa aya na ito na sinabi nila na hindi katanggap-tanggap ang pag-cancel o abrogate ng anumang uri ng mga aya sa Quran dahil hindi raw ito nangyari sa mga unang revelation. Kaya lang yan ay maling claim ng mga Yahud dahil ang Taurah, marami ring mga tinatawag nating mansuk, may mga pinagbabawal sa mga propeta. At magmula pa noong unang panahon, magmula kay Prophet Adam hanggang palipas ang panahon, yung mga pagbabago ang mga batas. So dito, sabi nga ito, manan sa kamin aya. So walang pinapalitan. Ang ibig sabihin ng salitang nasak sa Arabic, sa lugang, ibig sabihin ng salitang nasak ay nakil o isala. Actually, ilipat. Kasi minsan may mga hukom nililipat sa ibang surat o sa ibang lugar sa Quran. O kaya naman, ibig sabihin sa lugar, nakil, ililipat. O kaya naman isala o talagang ito ay aalisin. Sa Sharia, ang ibig sabihin ito na papalitan ang dating batas at papalitan ito ng panibagong batas. Ito ang sa Sharia. At ito isa sa pinaka-kaida na dapat nating tandaan sa tinatawag nating mga mansuk o abrogated o mga tinanggal sa Quran. Ito ang kaida na dapat nating tandaan. Ang pinabago lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa batas o pinapalitan ay ang ahkam o hukum o ruling. Pero ang akbar o ang mga impormasyon na pinadala sa mga propeta magmula pa noong una hanggang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi na bago. Halimbawa, tungkol sa tauhid, hindi yan na bago. Tungkol sa shirk, hindi yan na bago. Tungkol sa arkanul iman, arkanul Islam. Ang nagbabago lang sa arkanul Islam, halimbawa sabihin natin, yung mga ahkam, halimbawa, yung pagsasala ng araw, iba ang pamaraan. Yung pag-aayuno ng araw, iba ang pamaraan. So yan ang dapat nating tandaan na ang binabago lamang ay mga batas. Kaya minsan may narinig ako mga nagdadawa na mga ginagamit yung mga comparative na mga na sinasabi nila na dumating daw si Isa ibn Maryam na sinabi niya, na nabanggit daw doon sa Biblia na ako ay dumating o naparito hindi para baguhin ang batas kundi ipulpil. Yan ay kailangan ng tafsir, hindi basta-basta ganyan kasi nga maliwanag talaga sa Quran na may mga batas na binago. May mga batas na binago. Either na ang batas na yan ay katulad yung nakaraang binasa natin, batas tungkol sa salita. Pinapalitan na. Nandiyan pa rin yung kiraa pero na hindi na yung pinapagamit kasi nga para wag puntahan ng mga hindi mga Muslim na gawin lang biro ang Quran.
pero nanatili sa Quran ang kanyang qiraah. So ang pamaraan ng makikita natin sa Quran, unang pamaraan ng nasak o yung tinatawag nating abrogation, na ang abrogation ay nanatili o inabrogate ang pagbasa nito pero nanatili ang batas. O sabi natin na inabrogate ang recitation pero ang batas hindi inalis. Nanatili, nanatili sa ibang sura o ibang aya o kaya naman nasa ibang sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang buong sura Al-Ahzab, ang sura Al-Ahzab, ito ay sabi nga ng mga mufassirun, napakahaba ng sura na yan. Napakahaba ng sura na yan. Halos katulad ng Bakara. Kaya lang, maraming mga inalis sa mga sura na yan, Allah subhanahu wa ta'ala, at inalis sa puso ng propeta at ng mga believer na nakamemorize niyan. So ulitin natin ang number 1. Medyo na tayo ng konti. Una, abrogation ng recitation, pati batas. Itong unang pamaraan. Ibig sabihin, yung hindi pa natagpuan sa Quran at hindi na rin matatagpuan ng batas. Ito ang una, katulad sa Suratul Ahzab. Pangalawa, abrogated o cancel ang recitation pero nanatili ang batas. Ito yung pangalawa, napunta ako sa una kanina. Cancel ang recitation, wala nang recitation, hindi na ito re-recite, pero nanatili ang batas. Ano halimbawa natin ay yung batas ng stoning ng mga tao na babae at lalaki na nag-commit ng adultery, na may asawa, stoning to death. Ito ay wala na sa Quran ang kanyang labdo o tiraa o tilawa, pero ang batas nasa mutawatir na sunna. At alam natin, ito ay prinaktis ng propeta, ng mga sahaba, at ito ay nanatili na nakikita natin sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pangalawa. So nabalik na tayo kanina. Pangatlo, abrogated o mansok ang hukom pero nanatili ang kiraa. Cancel yung batas pero nandiyan pa rin yung kiraa sa Quran. Halimbawa, yung mga nabanggit tungkol sa inheritance sa mawarid, sa inheritance na nabanggit sa mga, halimbawa sa surah. Natin siya nababasahin na natin yung mga bagay na yan. Pagkatapos, may mga bagay na mansuk o abrogated na dahil, bakit ito inalis? Minsan para alisin yung masyaka o gawin itong kapip magaan para sa tao. Magaan sa tao. Nung una, ang talak o ang idda o waiting period ng isang babae na namatay ang kanyang asawa. Ang talak ng babae na talak ay 3 months o 3 regla. Pero ang tinutukoy dito natin na nabago ay yung isang babae na namatay ang kanyang asawa. So ang unang ay ito ay takpip para maging magaan. Unang sa Quran na 1 taon ang pag-iintay ng isang babae, pero ginawa itong 4 months and 10 days na makikita natin sa mga aya. Anong dahilan nito? Ito ay takpip o para maging magaan, hindi na mahirap, hindi na mahab. Kasi minsan yung babae kailangan niyang mag-asawang muli o kaya may kailangan nang magsusuporta sa kanya, gano'n. Ito ang mga dahilan para maging kapip ang hukom. Sumunod ay yung tinatawag nating siyam ng Ramadan. So mismo sa surah Al-Baqarah, nabanggit doon yung mansok sa وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين, na meron ng kiyar ang mga Muslim, meron silang choice kung magpapasting sila o magpapakain. At ito'y inabrogate o pinalitan ng Shahr Ramadan alladhi unsila fihil Quran, na nabanggit nga doon na man shahida minkum asyahra falyasum. So ito ang pagkatapos, bago pa dumating ang Ramadan, nabanggit sa mga sa mga tafsir na yung Ashura, ito ay wajib yung Ashura, isang araw
At meron ding hadith na nagbabanggit na ang unang mga pag-aayuno bago dumating ang Ramadan ay 3 araw buwan-buwan. 3 araw buwan-buwan. So yan ang mga pagkatapos ano ang aral na makukuha natin dito sa tinatawag nating pagpapalit ng batas sa Ramadan na pinilitan yung Ashura at saka yung 3 araw na buwan-buwan ng isang kumpletong buwan. Ito naman ay yung para magkaroon ng i-train muna ang mga Muslim unti-unti. Pangalawa, para makakuha sila ng more reward o tawab. Ito ang dahilan kasi noon sabihin natin kahit na marami ding halimbawa Ashura o kaya sinabing 3 beses sa isang buwan. So ang Ramadan, napakalaki ng kanyang reward ang pumalit do sa mga pag-aayuno na yan. Sumunod na tinatawag nating reason kung bakit may mga bagay na mansuko abrogated. Depende sa panahon ng pangyayari, ng panahon ng mga sahaba, Ridwanullah alaihim, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, paglipat ng kibla. Na una, sila ay nakaharap sa Bait al-Maqdis. Pagkatapos sila ay pinalipat sa pagharap sa Masjid al-Haram sa kibla o sa Kaaba. So ano ang aral dito na upang malaman talaga kung sino ang masunurin at tinatawag nating nagsasubmit sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lita'lamu upang malaman kung sino ang sumusunod sa Rasul, malaman kung sino ang sumusunod sa sugo. Ayat tabi ar-rasul mimman yanqalib akibaihi. Doon sa mga tao na hindi sumusunod. Kasi ang mga sahaba kapag may narinig talaga sila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na anumang uri ng teaching, sunod kaagad sila. Meron pang pangyayari nung pinalilipat ang kibla na sila ay nagsasala ng Asher, nakaharap sila sa Bait al-Maqdis, may dumating na humahabol sa kalasasala, sinabi merong utos na dumating sa atin o aya ng Quran na dumating na pinalilipat. Lipat sila habang nagsasala. Hindi sinabing hindi muna tatapusin mo natin sana. Ang mga sahaba, kapag may narinig sila na pinaparating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immediately sunod sila kaagad. Hindi katulad ng mga Muslim ngayon na marami pang question. Ganon din, halimbawa, sabihin natin, nung unang panahon, nung panahon ni Prophet Adam alayhi salam, ang pag-aasawa ay pwede mag-asawa ang magkapatid. Magkapatid, kaya lang naipaliwanag natin sa tafsir ng Quran. Una, sa unang bahagi ng Surah Al-Baqarah, na bawat anak ni Prophet Adam ng kanyang asawa, anak ng kanyang asawa, siya ay nanganak palagi ng kambal. Na ang kambal na yan, sa loob ng tiyan, isang babae sa lalaki. So, yan ay sabay na lalabas. Ngayon, pag nagbuntis uli, kambal uli ang dinadala. Ito naman ay isisilang din na panibagong kambal. So, ang ginagawa ni Prophet Adam alayhi salam, pinagpapalit niya yung hindi magkasabay sa loob ng tiyan. Ito ang pinahintulot na pagpaasawa na magkapatid ng panahon na yon. Hindi pa rin pwede yung magkasabay sa loob ng tiyan na kambal. Kasi bawat anak nila, lalaki at babae, ang ginagawa niya, magkahiwalay sila ng pagsilang at hindi sila magkasama sa loob ng tiyan, pero pinagpapalit niya yung kakambal nung una, yun ay papakasal doon sa pangalawa. So, kaya nagkaroon ng inggit yung isang kapatid na lalaki, kaya niya pinatay yung kanyang kapatid dahil gusto niya kasi makapangasawa yung kasabay niya sa loob ng tiyan. Kasabay niya sa loob. So, hindi siya pinapahintulutan ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinatay niya yung kanyang kapatid. At alam natin yung ipaliwanag natin sa tafsir. So, yan ang mga dahilan nung una. Kaya bakit kasi unang tao, o ilang pala ang tao, kaya binigyan Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kapahintulot. Kaya lang may mga hikmah pa rin kung bakit. Ganon din ang unang panahon ng jihad o pakikipagdigmaan ng mga Muslim sa Medina. Na
ang bawat ano nun na nakalagay, inuutos sa kanila na bawat 20 na Muslim, pwedeng umarap sa 200. Bawat 100, pwedeng umarap sa 1,000. Pero, binago yon sa batas na 100, 200. Tapos 1,000, 2,000. Isa, dalawa, gano'n ang ibig sabihin. Kaya ito rin ang palatandaan na aral sa atin na yung mga nagsasabi ng jihad na kahit wala silang kudra, pwede silang lumaban. Ito ang mga evidence sa Quran na inabrogate o mansuk yung mga may army na kulang, hindi pinapahintulutan ng marap sa mga kalaban. Kailangan tayo isa sa surut ng jihad ay may kudra. Meron tayong ability, may kakayahan tayong humarap sa ating kaaway. So yan ang mga dahilan kung bakit tinatawag nating yung minsan mabigat, ginagawang magaan. Yung kukunti ang reward, ginagawang malaking reward. So yan ang mga nabanggit natin na dahilan kung bakit. Kaya tandaan natin, ang ina-abrogate lamang, umansok lamang sa batas ay ahkam. Batas lang, yung, kung ano ang ruling, pero ang akbar hindi binabago. Ito ang kaida na dapat nating tandaan. Ano yung akbar? Ano mang mga impormasyon na dumating, halimbawa, tungkol sa tawhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tungkol sa arkanul iman, tungkol sa mga Jannah wan nar, yung mga impormasyon o akbar, hindi yan, walang propeta na nagbago o nagkaiba sila ng teaching. Tungkol sa tauhid, tungkol sa shirk, tungkol sa paraiso, tungkol sa impyerno, tungkol sa mga anghel, tungkol sa yawmal qiyamah, tungkol sa barsak, walang pagkakaiba ang mga propeta magmula sa unang tao hanggang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang binabago lamang, ulitin natin, ay ang ahkam o batas. Ito lamang nagbabago. Depende sa panahon, sa pangyayari. Kaya nung dumating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin settle na at ang tao talagang marami ng tao. So, hindi na ibig sabihin ng makumpleto ang Quran, hindi na ito nabago pa. Wala nang abrogation pa pagkatapos ng pag-aayos ng Quran. Wala nang abrogation. At ito'y mananatili hanggang yawmal qiyamah, hindi na pwedeng palitan. Pangalawang nabanggit niya, sabi diyan, yan ang ibig sabihin ng mansuk o nasak. Min aya, walang anumang uri ng aya na pinapalitan ng panibagong aya, maliban sa ito ay bibigyan natin ang dahilan diyan mamaya pagkatapos. Sabi nga rito, au nunsiha. Literal ang ibig sabihin ng salitang nunsiha, nakalimutan. Kaya lang, hindi natin pwede sabihin dito na hindi ibig sabihin dito ang Allah nakalimot. Hindi pwede mangyari sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi nga, la yadillu rabbi wala yansa. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, hindi ang inyong Rabb. Ibig sabihin ng salitang yadil dito, dalal, ang ibig sabihin dito na salitang hindi magiging dalal ang inyong ibig sabihin dito, hindi ignorant ang inyong Rabb. Hindi siya jahil. Ibig sabihin dito sa salitang dalal jahil, hindi jahil ang inyong Panginoon, ang inyong Rabb, o hindi siya nakakalimot. So kaya ang tinutukoy dito na nakalimot ay either number 1, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinadya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga binabasa silang mga aya na talagang memorize nila by heart. Alam na alam nila. Kaya yung yung pangyayari na yan, may mga sahaba nagbabasa sila sa Qiyam. Pagkatapos nung binabasa, hindi na nila matandaan. Kaya tanong sila sa propeta, sabi nila, ya Rasulullah, meron kaming memorize na wala. So sabi sa kanila ng propeta, yan ay tinanggal kagabi. Inalis yan kagabi. Inalis sa puso ng propeta at inalis sa puso ng mga sahaba na nakapag-memorize. Ito ang una. Pangalawa, nabining na salito na ng nunsiha ay rapaa. Mismo inalis ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inalis sa mushaf o sa mushaf ng Quran at saka sa sudur o sa chest ng mga Muslim. Yan ang ibig sabihin dito ng nunsiha. Hindi dito yung salitang nakalimot. Pagkatapos, alam naman natin na sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago ihipan ng anghel na Israfil alayhi salam ang trompeta, itataas ang lahat ng aya, lahat ng ng Quran. Maging ang mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nakasulat sa anumang uri ng bagay, itataas, alisin na dito sa dunya bago ihipan yung trompeta. So kaya may mga nung panahon na inaalis na mga aya sa Quran.
At ang sabihin, rapa'a, itinataas Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ibig sabihin dito. Ngayon, itong, sabi nga natin, itong jumla na ito itong sentence na ito ay syartiya. Ito ay syartiya. Ibig sabihin, conditional. Ngayon, ano ang jawab as-syart? Sabi nga rito, na'ti bi khairin. Ito na ang dito. Ito ang dahilan kung bakit merong mansuk at saka merong inalis, itinaas. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, na'ti bi khairin. Papalitan siya ng mas better. Katulad na pinaliwanag natin yung aya ng Siyam, pinalitan niya yung Asyura at saka yung 3 araw na pag-aayuno buwan-buwan. Mas better at napakalaki ng reward at meron pa diyang Laylatul Qadar. So sabi nga rito, bi khairin. Aw mitliha. O katulad nito, katulad niya, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala. O yung hukom na yan, o batas na yan. Kaya sabi ko nga rito, ano binago sa hukom sa Ramadan? Binago yung hukom ng Siyam. Ginawang buong isang buwan ng Ramadan, hindi na siya Asyura, hindi na siya 3 araw, buwan-buwan. Ngayon, dito naman, aw mitliha, o katulad niya, sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng, ang example natin dito ay katulad ng paglipat ng pagharap o ng kibla magmula sa Bait al-Maqdis papunta sa Masjid al-Haram o sa Makkah. Katulad niya, walang pagbabago. Kaya lang, para natin na abdal pa rin talaga ang ng Masjid al-Haram dahil ito ang unang na itinayo na nabanggit sa Surah Al-Imran. At bukod sa diyan, yung mismo nandiyan sa loob na nagsasala, malaki ang reward kung doon nagsasala sa loob. So yan ang ibig sabihin dito ng mansuk. Yan ang ibig sabihin ng mansuk. Kaya yung mga iba nagpapaliwanag sa comparative, sinasabi nila hindi na parito para baguhin ang batas upang ipulpil. Kailangan ipaliwanag yan ng mabuti kasi baka mamaya mayroong nakakaintindi ng tafsir ng Quran na hindi Muslim tapos sabihin sa atin bakit mayroong abrogation ng batas sa Quran. So ang tinutukoy natin dito na ay batas lamang ang nababago pero ang akbar, kung ang tinutukoy ng mga daiya na hindi binago ay akbar, walang problema. Kaya sabi ko, kailangan ng tafsir, kailangan ng explanation. Kasi ang ginagamit doon, wala akong binagong batas, sabi daw ni Isa ibn Maryam. At ito ay mananatili, kahit gatuldok, dapat mapulpil. So, kailangan ipaliwanag yan ang mabuti kasi kung merong marunong tumingin sa Quran, sila ay matatanong. Sumunod, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. So, ang kalima na alam ta'alam, ito ay patanong sa propeta, patanong sa ating mga Muslim, hindi nyo ba alam? O parang, hindi nyo ba nalalaman? Itong ibig sabihin nito. Hindi nyo ba nalalaman? Ito ay istifham na takrir. Ano ibig sabihin nun? Patanong na para i-confirm sa inyo na ibig sabihin na wag kayo magkakaroon ng dapat acceptin niyo ang pangyayari. Ito ang ibig sabihin dito. Na ano yun? Sabi dito na annallaha ala kulli shay'in qadir. Bakit niya binabago minsan ang kanyang batas? Dahil siya nakakaalam, siya ang may kakayanan na baguhin ang lahat. Siya lamang may kakayanan. Walang ibang may kakayahan na baguhin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na yung batas na sa Yawm al-Qiyamah, walang sino man na maaring magbago. Kung sino ang pupunta sa impyerno, sino pupunta sa paraiso. Walang sino man magbabago. At ang kudra na yan ay kudra lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay isang pawaid para sa atin na bilang isang Muslim, ang pananatili na paghawak sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat talagang humawak tayo sa batas ng Allah tabarak wa ta'ala. Kasi bakit? Na ang mga nagpapatupad ng batas dito sa dunya na hindi naman batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinapatupad, wala silang kakayahan na itama o baguhin ang mga pangyayari. Wala silang kakayahan. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya rito, hindi nyo ba nalalaman katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ay may kakayahan na baguhin ang lahat ng bagay na kanyang naisip.
ang kanyang naisin. Kaya doon sa yung may nakalimutan na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nga doon, sanuukri o kapalatan, sabi sa ito sa suratul Ala. Illa ma sya'ala, illa man sya'ala. Ito ay babasahin sa iyo, ililisan sa iyo ang Quran, at hindi mo ito makakalimutan, maliban lamang kung ano ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na makalimutan mo, maging ang propeta may nakalimutan na sura o ayan ng Quran. So binanggit dito, ni-remind tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang may kakayahan na mag-control ng kanyang batas o ng kanyang nasasakupan o ng batas. Walang sino man na maaaring makialam sa kanyang batas. Kahit na hindi ito ipatupad dito ng mga tao ngayon, ito ay pananagutan nila sa kabilang buhay. Pananagutan nila sa kabilang buhay. Sumunod na aya, sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod na aya. Bumalik ulit sa ganitong uri ng salita, alam ta'lam. Ginamit na naman ito, patanong na naman ulit sa atin. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillah min waliyin wala nasir. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nyo ba nalalaman anna Allaha lahu mulku samawati wal ard? Ano ang kanyang munasaba o relasyon doon sa nakalipas na aya tungkol sa pagbabago o abrogation ng mga batas? Ano ang kanyang kinalaman? Anong kinalaman ng aya? Sabi dito, hindi nyo ba nalaman katotohanan ng Allah siya ang malik, lahu mulku samawati wal ard. So dito, binibigyan tayo ng reminder o paalala na ang kanyang mga batas na binigay sa atin, at minsan ito ang unang batas na binigay niya, ito ang sumunod na batas na binigay niya, pinalam niya sa atin, sabi niya rito, katotohanan, bakit ako ang may karapatan na gawin ang mga batas na yan? Dahil ako ang lahu mulku samawati wal ard. Dahil ako ang may-ari ng kalangitan at kalupaan. Walang sino mang may-ari ng kalupaan. Yung mga nagbabago ng batas na yan, pananagutan nila sa kabilang buhay. Pananagutan nila sa kabilang buhay. Sabi niya, kasi ako may-ari. Ang digdig, ito ay aking pag-aari. Dapat batas niyang pairalin, ang kanyang katuruan ng pairalin. So, kaya sabi niya, dapat ninyong tandaan, dapat ninyong malaman, hindi nyo ba nalalaman na ako ang may-ari ng kalangitan at kalupaan? Kaya niya ginawa ang mga batas na yun na minsan kung ano ang talagang naangkop sa tao na batas, ito dapat ang gawin ng mga Muslim sa kalangitan at kalupaan. Maging ang batas na umiiral sa kalangitan sa maanghel, ito ay batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa kalupaan, ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. At wala kayong matatagpuan na magiging katulong ninyo o magiging supporter ninyo dito sa dunya, lalong-lalo sa kabilang buhay, kapag hindi ninyo sinunod ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man na makakatulong sa inyo sa araw ng paghuhukom. Kapag kayo ay tinanong, kayo ba ay sumunod sa katuruan? Kayo ba ay pinatupad ninyo sa inyong sarili ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala? So kaya yan ang natin mga Muslim na hanggat maaari talaga, panghawakan natin ang teaching ng Islam, panghawakan natin ang batas, wag tayong aalis sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ano pa ang mangyari sa atin bilang isang Muslim. Makikita natin ngayon, marami mga bagong Muslim. Marami mga bagong Muslim, babae man o lalaki. Nag-declare ng shahada. Binigkas nila, sila ay sumaksi sa shahada, pero makikita natin, walang pagbabago. Mayroong mga babae hindi nakahijab, pinapakita yung sarili nila sa na ganun pa rin ang kanilang mga practice. May mga practice pa rin sila ng mga jahiliya na minana nila sa mga hindi mga Muslim, lumabati ng mga bagong taon, Pasko, Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day, mga birthday na yan. Ang isang Muslim dapat talaga, lalo bago man o na layuan ang katuruan, ang batas o katuruan ng hindi mga Muslim. Layuan. Wag natin. Kaya ibig sabihin ng isang lalong bagong Muslim, kapag pumasok ka sa Islam, babaguhin mo talaga ang sarili mo. Tatanggapin mo, yayakapin mo ang Islam, yayakapin mo ang teaching ng Allah subhanahu, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Siya nagmamayari sa atin. Kaya dapat sundin natin ang kanyang batas. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please like this video and subscribe to my channel.